Deployment ban, yan ngayon ay sinusulong ng isang senador matapos ang magkakasunod na insidente ng mga nabibiktimang mga kababayan nating OFW, partikular na sa bansang Kuwait. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Yes, Daniel. Angeline, sumalang sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers sa mga malagim na insidente sinapit ng ilang overseas Filipino workers sa Kuwait. Sa pagdinig, iniit ni Senator Rafi Tulfo na dahil sa sunod-sunod na insidente ng reklamo ng mga nabibiktimang OFW sa nasabing bansa kung saan ang iba pa ay nasasawi. Gusto ng Senator deployment ban o wala munang bagong ipapadalang OFW sa Kuwait. Pero mananatili pa rin ang mga may kasalukuyan ng kontrata o trabaho sa Kuwait. Narito ang kanyang pahayag. Sending our workers to the Lions Den in Kuwait, ang problema ay doon sa employer. Palagi na lang, kapag mayroong problema, ang tinitingnan natin, yung side natin, no, we're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. Nakikita ng senador na may mga problema ay ang mga employer na mga umano'y nang-aabuso. Kaya gusto mangyari ng senador magkaroon ng euro screening para sa mga employer. Ini-screen natin yung utak. Utak ba? Brain. No mga employers doon. Hindi ko naman sinasabi yung mga Kuwait ay siraulo. I'm not saying that. In fact, marami mga workers tayo doon na happy sila sa kanilang mga employers sa OFW sa Kuwait. Ang Department of Migrant Workers naman, tiniyak mga senador na tinutugunan nila ang mga problema ng mga OFW. Mayroon ding mga naisip ang nagawaran para mas masiguro ang kaligtasan sa mga kababayan natin na nagtatrabaho abroad. Ang una pong nasa sa isip ko is mag-require na i-account for all the OFW, especially the kasambahay in Kuwait at this stage. Kasi sabi nyo nga po, pagbawalan yung papasok, pero pa ang mga nandun. Pangalawa, agree po ako sa inyo. There should be some screening, psychological screening, or a level of determining whether qualified yung employer. At kung dadagdagan ko pa, Mr. Chair, yung briefing na binabanggit ko po, tama kayo, hindi lamang yan sa side ng ating kababayan. Dapat meron ding pre-employment briefing ang employer. At yan muna ang pinaka-huling update mula dito sa Senado. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.